while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ba ayaw ako ng makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. I was also a former member of Anak Bayan in the school where I studied in Manila, which is UP, Diliman. So Anak Bayan ako doon noong 2014 until I decided to join the New People's Army in 2017. No, Then in 2017, nandun na ako sa Bukidnon. No, so eventually naging political instructor, then secretary din, until I surrendered and returned to the folds of the government last September 2020. Nalaman na natin sa unang bahagi kung saan, sino, at paano nagsimula ang NPA. Nalaman din natin kung bakit nagdesisyon si Buscaino na iwan ang kilusang ito. Ngayon, ano naman kaya ang naging reaksyon ni Joe Masison ng Communist Party of the Philippines nang iwan ng founder ng NPA ang armadong kilusan at mas pinili ang mga mapayapang paraan na hindi ayon sa mga prinsipyo ng komunismo ni Sison? 1987, tumakbo sa pagkasenador si Buscaino. Sa kanyang mga kampanya, siya'y nagdedeklara. Tayong paninlang dyan sa komunismo na yan. Walang komunismo. Ang tunay na pagbabago mula sa kahirapan tungo sa pagkakaroon natin ng tamang buhay ay manggagaling lamang sa mamamayan. Hindi man siya nanalo, malinaw ang mensahe na kanyang naiparating. Sinasabi ni Joe Masison na ang sagot sa kahirapan ng mga Pilipino ay ang maging komunistang bansa tayo at ipagpatuloy ang armadong pakikibaka. Salungat sa pagdedeklara ni Dante na walang komunismo at may mas mapayapang paraan upang labanan ang kahirapan para umunlad ang buhay. Paraan na isinakatotohanan niya para sa mga mamamayan. Ang itinayo ko rito noong 1988, pagkatapos ng eleksyon, ay yung People's Livelihood Foundation. Binalak kong magsimula ng mga project para magkatrabaho itong mga taga-baryo at mapalaki yung ani ng mga magsasaka. June 9, 1987, matapos ang isang interview para sa isang broadcast station sa Quezon City, tinambangan ng mga armadong lalaki ang sasakyan ni Buscaino at binato pa ng granada habang palabas sa compound ng nasabing estasyon. 2 sa 4 niyang kasama ang patay. Samantala, tinamaan naman siya sa likod ng shrapnel ng granada na hanggang ngayon ay hindi pa natatanggal. Maraming maaaring suspect sa nasabing ambush, pero ayon sa report ng Washington Post, hindi maitatanggi na nakaani si Buscaino ng kritisismo mula sa mga dati niyang kasama sa kilusan noong magdesisyon siya na iwan ito. Ang ipinaglalaban ni Sison na komunismo at armadong pakikibaka may 5 dekada na humigit kumulang. Patuloy lang ang nababawian ng buhay dahil sa labanan, lalo na ang sa kabataan na nahihikayat sumapi. Pero, walang kaunlaran o pag-usad na kinalalabasan. Samantala, napatunayan ni Buscaino ang katotohanan ng kanyang deklarasyon
Noong magtayo siya ng mga kooperatiba, magbigay ng pangkabuhayan sa mga mamamayan para makapagsimula at mapaunlad ang buhay ng mga magsasaka sa Tarlac simula pa noong 1988. Ito na ang dahilan kung bakit nagkalayuan ng loob si Sison at si Buscaino. Hanggang ngayon, makikita natin na totoong mas epektibo at mapayapang paraan laban sa kahirapan ang pagbibigay ng tulong, oportunidad at kabuhayan kaysa kupuhan ng armas at lumaban. Sa pamamagitan ng ginagawang mga assistance tulad ng Community Support Program at ECLIP, ng pinagsamang Hukbong Katihan ng Pilipinas, DILG, pati ang Whole of Nation Approach at Counterinsurgency Program ng NTF-ELCAC at ng ating gobyerno, marami na mula sa kilusan ang nagsuko ng armas at bumalik sa panig ng pamahalaan. Marami na sa mga nagsuko ng armas ang nakinabang sa programa, napaunlad ang pamumuhay, at nakasama ang pamilya. Maraming komunidad na rin ang nagdedeklara ng pagbitaw ng suporta sa CPP-NPA at nakamit ang kaunlaran at kapayapaan sa kanilang komunidad. Hindi armadong pakikibaka ang solusyon sa kahirapan. Walang mangyayari kung tayo-tayo ay magpapatayan. Ang solusyon ay nagmumula sa atin kung tayo ay magkakaisa at magtutulungan para maabot ang kaunlaran at kapayapaan para sa lahat.